Ayan. So, good evening, class. Tuloy natin yung discussion last time about recruitment and interviewing. So, ano na ba yung last na topic natin? Yung about interviews, yung mga structured, unstructured, yung mga yan. So, susunod natin, paano nga ba kayo mag-prepare and schedule for interview, and also paano kayo gagawa ng resume and also cover letters. Ano yung mga iba't ibang klase ng resume at paano nyo ba ibebenta ang sarili ninyo doon sa cover letter. So, medyo nag-level up na tayo, no? Gumagamit na ako ng camera para naman, medyo hindi naman kayo tulog-tulog kapag nakikinig kayo ng lecture natin. Okay, wait lang. Ayusin ko lang yung mga bagay-bagay sa paligid. Okay, so mauna tayo sa may job search skills. Sana. Yan. Sa job search skills, kailangan is ma-survive natin successfully yung interview process. Kailangan as HR, meron tayong training on how to interview. Kasi pa nag-training tayo, we can increase yung score ng applicant sa mga structured interviews. Alam natin paano i-apply. Kasi nga, di ba, pag structured interviews, objective siya. Kapag unstructured, we are questioning anything under the sun na hindi naman sometimes related sa trabaho, yung mga pinagtatatanong natin. And hindi siya totally talaga na i-scorean doon sa interview process ng applicant. Also, when we receive interview training and practicing interview skills, yun yung mga good ways na para ma-reduce natin yung interview anxiety. Okay, interview anxiety class is, alam mo na may interview ka and then kinakabahan ka na, hindi mo na alam ano yung gagawin mo. Alright, so let's proceed. So, una, scheduling the interview. Okay. So, if you are in the position of the applicant, kunyari kayo yung applicant, dapat ahead of time, kunyari nag-text na sa inyo si HR na meron kayong scheduled interview, kailangan is 30 minutes or 15 minutes before yung scheduled interview ninyo nandun na kayo. Pero pag ako kasi, no, based on my experience, hindi dapat, minsan kasi mas maaga kang nai-interview. So, I advised na siguro mga 40 minutes, mas maaga ka ng konti sa interview kasi kapag nandyan na yung mag-i-interview sa'yo, uy, nandito na siya. Okay, my first impression na sa'yo agad na early bird itong applicant na to. Okay, so may points ka na, 'di ba? So, nakaka-apekto sa score yung kapag late ka sa interview. Pero, kapag yung mga applicants arrive with a reason, siguro naman nako-consider minsan ng ibang HR. So, if they arrive late, the score will be, syempre, lower. And also, yung interview, pwede siyang i-reschedule. Kapag kunyari na late na, and then hindi, ito, na-late ka and then hindi na kaya ng time or nung interviewer na isiksik ka pa sa schedule, magkakaroon ng reschedule for interview. Pero take note, kahit na na-reschedule ka, it doesn't mean na wala siyang score doon sa pag-a-apply mo. Meron. Like I've said, kung mas maaga ka, mas may chance kang makuha. Kasi doon pa lang, yung characteristic of being on time or being early sa scheduled time is, na siya, natitake note na yan siya ng HR. So, if you are the HR naman, scheduling for an interview, kailangan siguro 1 week or 2 weeks ahead of time is na text na yung mga applicants na you will be having an interview on ganitong date, anong oras, at saan. So, please bring with you yung ano yung mga kailangan mo as HR. Kailangan mo na ba agad yung SSS nila, PhilHealth, Pag-ibig, ganyan. Or resume lang ang kailangan mo. So, ganun mag-construct ng interview or mag-schedule ng interview kapag ka
you are the HR. Pero pag ikaw yung applicant, kailangan i-prepare mo din ano yung mga basic na kailangan. For example, yung cover letter mo, yung resume mo, yung mga basic requirements like police clearance, NBI clearance, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, ano pa ba? Mm, TIN number or yung BIR number kung meron ka man. Okay? Next, we proceed with ayan, before the interview. Ayan pala, nasabi ko na, na-explain ko na din before the interview na arriving early creates a positive impression and nag improve ng interview scoring chances. Doon na tayo sa step 3, during the interview. Okay, so, during the interview, ang mga HR, kami, tayo na magiging HR, yung mga non-verbal behaviors, it matters. Kagaya nung sinabi ko, eye contact. Kung hindi mo kaya makipag-eye contact, tingin ka lang sa gitna. Yan yung isang technique. And kapag makikipag-shake hands ka, when arriving doon sa interview site or sa interview venue, make it firm. Hindi yung malatoy-latoy kang mag-shake hands. So, kapag ka-shake hands, pisilin mo lang ng konti. Hindi naman yung OA na pisil talaga na halos madurog na yung buto. Hindi ganon. Firm handshake. Okay? And, also, syempre, smile ka. Kapag uma-agree ka sa sinasabi ng interviewer or ng HR, mag-nod ka. Yung mga yon. So, yung mga desired verbal behaviors, verbal. Ang applicant, meron siyang chance to ask sa mga questions doon tungkol sa company, tungkol dun sa interview, may mga curious ka sa mga gusto mong malaman, pwede mong itanong. Pero, it's a no-no when asking for the salary immediately kapag ka-interview. Bakit? Kasi parang ang negative lang para sa mga HR no na nag-apply ka and then sasabihin mo na magkano po ba yung sahod? Parang hindi siya appropriate. So, sasabihin naman yan siya during the interview na, what is your expected salary? Pag ginanon ka na, sabihin mo na, expected salary ko po is 100K, kunwari ganon. And then, later on, sasabihin naman din yan ng HR na, okay, kung 100K yung expected salary mo, dito kasi, ang pasahod lang namin for the position na ina-applyan mo is 200K or lower, mga ganon, depende. Okay, and also, keep in mind na ang first impressions, yun yung pinaka-importante. So, kailangan maaga kayo as an applicant. Pangalawa, as the interviewer or HR, hindi ka rin dapat late sa scheduled time. Kasi mapuputol yung trust ng applicant na, ano ba naman to? Mag-i-interview pero late. Yung mga ganon. So, kailangan din makita ng applicant, nandyan na siya. Maaga siya, buti na lang maaga pala ako, mga ganon. So, maraming organizations na nag-i-interview ng applicants through video call or video conference, yung sinabi ko dati. Kasi nga, alam nyo naman ng workforce is evolving because of technology. So, kailangan din mag-level up ng industrial. Okay, so, yung iba naman, they give additional advice, kagaya ng, pagsasalita ng clearly, tuturuan ka sa interview, please speak clearly, avoid murmuring, mga ganyan. And also, sasabihin din sa'yo na HR na, if possible, please keep your hands, or please keep your movements in a minimum manner, yan. And also, you have to look directly to the camera. And also, dress in a conservative and professional attire. So, after the interview, sasabihin sa'yo ng HR na, okay, yun lang naman, wala na akong ibang tanong.
Do you have any questions? Antayin nyo sabihin niya yun. Do you have any questions? Kung may questions ka, and then you may ask yung mga bagay-bagay na, pwede po bang itanong? Ganon na, palaging ganon, in a polite way. Ma'am, sir, pwede po bang itanong kung ano yung, ilang araw po ang rest day in a week? Or, um, ano pa ba? May training po ba? Ano po yung kakailanganin kapag training? Ganyan. Ite-text nyo po ba ako pag na-hire ako or tatawagan ako? Yung mga ganong questions. Pero please, if you are not yet hired, do not ask for your salary unless it is stated by the HR. Okay? Ayan. Saan na tayo? Yan, nasabi ko na. Yung non-verbal cues, yung verbal communication, yan, yung common pitfalls. So, do not discuss yung salary ng mas maaga, especially if you are not yet hired. So, you must speak slowly also, and kapag ang tawag nito, pag tinanong ka, please do not hesitate na parang, pag tinanong sa'yo na, are you willing to work, are you willing to work during in shifting schedules, kunyari, ginanon ka, parang, wag mong papakita yung hesitation mo. Pwede mo namang sabihin na, pwede mong sabihin kapag are you willing to work in shifting schedules? You may answer yes, you may answer no. Antay to, be true to yourself. Kung hindi mo kaya ang shifting schedules, and then just say it. Malay mo, di ba, yung HR is i-consider ka na, okay, bakit ayaw mo na mag-shifting schedules? Bigyan mo ng reason. Sige, kasi po ganito, kasi ganyan, kasi ganito. So, kung talagang gusto ka ng HR or ng company, kukunin ka niya. Whatever the reason is, doon sa pagsasabi mo ng no. Okay? Writing effective cover letters. Ipat nga natin to dyan sa taas. Ay! Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi na siya mabalik. Sorry. So when we are writing effective cover letters, no? Saglit lang, tingnan ko mabuti yung slide. Yan. I-define muna natin what is cover letters. So, cover letters, sinasabi mo sa employer na kasama doon yung resume mo and gusto mo mag-apply for work. Hindi dapat siya mahaba and dapat one page lang siya. And kailangan meron siyang mga salutation, yung mga basic paragraphs and closing signature. So, sa salutation, wait. Ayan. Sa salutation and introduction, you always have to begin with polite greeting and also, clearly state the letter's purpose to engage the reader. So, for example, itong ginamit ko yung application letter ko nung mga 3 years ago kasi hindi ko na mahanap yung iba. Ito lang yung nakita ko sa email. So, sabi ko dyan, sa taas kasi niyan class, dito na part, nilagay ko dyan yung pangalan ng HR, yung position niya, yung company, and then yung address. Okay? And then dito, may date dyan. Date. Ang hirap magsulat dito, Yan. So, yan. Dear ma'am, or dear sir, ma'am. Hindi dear ma'am, sir, kasi it sounds monster. Yan. So, dear sir, ma'am, I am writing to express my interest in the position. Wait, bago ko sabihin yan, no? So, dear ma'am, pwede niyong lagyan ng greetings. Like, for example, greeting you with high hopes and spirits. Mga ganon. Or, a pleasant day to you, ma'am, sir. Sir, ma'am. Yan. I am writing to express my interest in the position of accounting staff at Sansan Marketing. I recently came across the job posting from a former colleague, and I am excited about the opportunity to contribute my skills and knowledge to your organization. So, sabi dyan, no, clearly state the letter's purpose para ma-engage yung reader.
So ako, pag gumagawa kasi ako ng cover letter, nilalagay ko doon saan ko nakita yung job posting or job hiring. So, pwede niyong sabihin dyan na nakita ko siya sa social media, nakita ko siya na nakapaskil sa ganito, or yan. Ako kasi sinabi sa akin ng dati kong katrabaho nun. Yan. And also, lagyan mo din ng enthusiasm na you are excited dun sa opportunity na ibigay yung skills and knowledge mo dun sa organization. Okay, next. Number 2, qualification highlights. Di ba sabi ko dati, ibenta nyo yung sarili nyo. I have a solid background. Yan, sabi niya, present 3 key reasons showcasing your skills and experiences relevant to the job. So, sabi ko dyan, I have a solid background in accounting for 6 years and 6 months. Ano to year 2022 ata. Kasi nag-aaral pa ako nito, tas nag-a-apply nga ako. So, throughout my accounting journey, I have developed a strong understanding of financial principles, including financial reporting, budgeting, and reconciliations. So, during my accounting experiences at various companies, I gained hands-on experience in preparing financial statements, managing accounts payable and receivable, and conducting financial analysis. So, lagay nyo din ng konting job description. So, una dyan, 3 key reasons, showcasing your skills. So, ito, number 1 na to. So, throughout my accounting journey. O, tas number 2 ito, during my Kemerut. So, these experiences have honed my attention to detail, analytical abilities, and proficiency in various accounting software. So, in addition, number 3, 3 key reasons. In addition to my technical skills, I am highly organized individual with a strong work ethic. So, I am comfortable working with both independently and collaboratively in a team environment, and I possess excellent communication skills that allow me to effectively convey financial information to blah 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 blah. Ganyan ha. Ganyan gumawa ng cover letter. 3 reasons. Ako kasi, doon sa, hindi ko na showcase yung skills and experiences ko kasi hindi naman siya related dun sa trabaho. Since I am applying for the position of accounting staff, hindi ko naman pwedeng ilagay dyan yung skills and experiences ko sa customer service or sa HR. Okay? Number 3, I am expressing company interest. Ayan. So, dapat ilagay mo dyan yung bakit ka interesado na mag-apply doon sa company na yon. Actually, doon sa first paragraph, sinabi ko na doon na excited ako sa opportunity na ibigay yung, nito, ibigay yung skill and knowledge ko doon sa company nila. Pero dinagdagan ko siya sa dulo. Okay, so sabi ko dyan, I am confident that my combination of educational background, practical experience, and personal qualities make me a valuable candidate for the accounting staff position at Sansan Marketing. I am eager to contribute to your team and support your financial objectives. Since you are applying for accounting staff, kailangan be specific. Specific company and role. Kailangan din sabihin mo yung specific na reason why you are applying for the job. Anong interest mo? Financial objectives kasi connected siya dito kay accounting staff. Okay? Next. Closing. So, i-provide mo dyan yung contact information mo saan kanila ma-reach out. And also, lagyan mo ng closing keme, yung mga sincerely, yung mga cordially, respectfully yours, sincerely yours, yung mga yan. So, please find my attached resume in the email which provides further details about my qualifications and accomplishments. So, doon sa resume kasi natin, di ba, nandun na lahat. Lahat ng experiences mo, skills mo, lahat ng tungkol sa'yo. I would welcome the opportunity to discuss
how my skills and expertise align with your organization's needs in more detail. I am available for an interview at your convenience. Never say na available ka for an interview sa convenience mo. Dapat convenience ng company. Ano yan? Bida-bida ka. Gusto mo, ikaw ang nasusunod sa oras. Okay, hindi pwede, no? So, thank you. Yan. Always show gratitude. Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of joining Sansan Marketing and contributing to the success of your accounting department. So, respectfully yours or sincerely yours. Yan, lagay mo yung pangalan mo. If you have post nominals like that, pwede mo namang ilagay. Okay? Next. Yan. So, ano yung kapag gagawa ka ng cover letters, ano nga ba dapat? Mayabang ka ba dapat? O ano? Mayabang ka pero low-key. Mga ganon. So, professional and courteous words. So, use polite closings like cordially, yung sinabi ko kanina, or sincerely para ipakita yung respect and professionalism. Hindi mo pwedeng lagyan ng PS. PS, pag hindi nyo po ako makontak, puntahan nyo ako sa bahay namin. Hindi pwedeng ganon. Kailangan final. I-final mo kung saan kanila ma-reach out. May email ba? May contact number ba? And so on. So, formal yet genuine tone. So, dito, parang yung kanina, yung letter mo, basahin mo palagi. Kung dapat ba sa pandinig mo is formal ba siya or medyo parang hindi siya nagsaswak sa pagiging professional letter. No? Next is error avoidance and clarity. So, dapat daw walang errors and clear language para ma-maintain yung credibility and readability. Ibig sabihin, walang confusing or vague na mga words para maintindihan ng HR or nung receiver ng cover letter kung ano talaga yung point mo. Okay? Crafting a strong resume. So, una, perspectives on resume. Resume as a timeline. So, sinasabing resume as a timeline kasi doon nakikita yung ano na yung mga napagdaanan mong mga trabaho. Anong year ka nag-start nag-work, anong year ka natapos nag-aral, anong year ka nag-start, bakit itong mga trabaho mo is may ganitong gaps, ganyan, no? Parang gaps in the sense na bakit 3 months ka lang dito and then after 2 years may trabaho ka ulit. What happened to you in the past 2 years? Parang ganyan. So, resume as an advertisement. So, pinapakita dito yung skills and qualifications para ma-attract mo yung potential employers. So, hindi naman sinasabi dito na doon sa resume, kailangan mong ilagay na tawag nito, I am a team, although nilalagay siya, no, pero hindi yun yung pinaka main purpose. So, doon kasi sa mga work na nakalagay, sa work experiences, kung nakita niyo yung resume sample na binigay ko, pag sinabing part-time psychometrician, okay, ito ang skills niya. Maiisip agad ng HR na, ito yung skills niya, part-time psychometrician siya, nag-administer siya ng test, ganito, ganyan. One thing is, crew trainer. Crew trainer siya. Okay, so meron siyang leadership skills. Mga ganon. Ano pa ba? Part-time instructor. Okay, part-time instructor siya. So, ibig sabihin, meron siyang time management. Mga ganon. Okay? Doon pa lang, kahit hindi mo i-specify sa resume yung mga skills mo and qualifications, alam na agad ng interviewer ano yung binibenta mong skills. Okay? So, resume key characteristics. So, dapat clear and attractive format. Yung sinend ko sa inyo, ganon, minimalist as much as possible. Hindi yung resume na may flower, hindi ganon, hindi yung may color pink, may color blue, hindi. A professional resume should look like yung ganon, plain lang siya, black and white. Yung picture, hindi pwede yung nakaganyan ka. Hindi pwede Okay? Error-free presentation. So,
as much as possible, i-double check nyo yung mga resume ninyo. Dapat hindi, walang typographical error, yung spelling is correct, ganyan, grammar is correct, lalong-lalo na dun sa career objective. So, honest, yet favorable. So, lahat dapat ng nilagay mo doon sa resume mo is totoo. Okay, meron kasi tayong tinatawag class na resume fraud. So, sa resume fraud, nagsisinungaling ang isang applicant doon sa mga work experiences niya or yung education na nakuha niya talaga. Example, I am a graduate, nakalagay doon Bachelor of Science in Psychology 2024. Pero hindi ka pa naman pala talaga graduate. Ano lang pala, nag-aaral ka lang pala. So, kung nag-aaral ka pa lang ng psychology, ilagay mo doon undergraduate. 2021 to present, mga ganyan. Okay, wait lang. Nasaan na tayo? Yan. So, kung ang resume follows yung tatlong rules na yan, it looks nice, it doesn't contain any mistakes, and it makes the applicant look as good as possible, then isa siyang effective na resume. Okay, so we have different types of resumes. Yan. So, una, we have the chronological resume. Sa chronological resume class, ito yung mga listahan ng mga previous jobs mo in order from the most to the least recent. So, kung makikita nyo dyan sa picture na inattach ko, galing to sa isang resume ko. Ayan. Nilagay ko yung pinaka most recent. So, recently, na-hire ako ni Doc as part-time psychometrician up to now. Nagpa-part-time ako. Also, susunod dyan, 2024, na-hire ako as part-time instructor, August 2024. So, from the most recent to least recent. Okay? Class, i-add ko lang, no? As you can see, nag-resign ako sa Alorica ng year 2022 to 2024. And then, na-hire ako 2024. So, yan ang isa sa titignan ng mga HR. Miss Barrientos, may I ask, dito ba sa Alorica, nag-resign ka or nag-end of contract ka? So, it's either you will say, nag-resign po ako kasi for the following reasons, mga ganyan. And then po, from January 2023 to August 2024, nag-stop po muna akong mag-work kasi nag-aral po ako. Priority ko yung pag-aaral ko. Mga ganon. So, yun yung explain nyo. Yan. So, bakit mo pinagsasabay ang pagiging part-time instructor and part-time psychometrician? So, hindi mo pwedeng sabihin na, kasi po kailangan ko ng pera, ma'am. Kaya po pinagsabay ko sila. Hindi pwedeng ganon. Hanap kayo ng ibang rason. So, pwede nating sabihin dito na, since I am a licensed psychometrician, I wanted to use my license na related po sa profession ko. Pwedeng ganon. So, di ba, swak siya. So, pwedeng, nasa academic field ka, pwede ka din nasa clinical field. Okay? Yung ano na lang, industrial field na lang ang kulang sa akin actually. Okay? Ganyan yung chronological resume. Okay, so next we have the functional resume. Pag sinabi nating functional resume naman class, nag-uumpisa tayo doon sa mga skills. Unlike sa chronological na from the most recent job to the least. Dito, more on the skills ang pinag-uusapan and then isusunod mo na lang yung work history. Position, anong company, kailan ka nag-start, kailan ka nag-end. So, dito, mas makikita ninyo, nauuna ang mga skills bago yung work history. Susunod na yung education. Sa psychological resume naman, pinagbe-blend lang siya. Anong tawag nito? Functional siya at the same time chronological siya. Pero dito sa Pilipinas, hindi natin ginagamit both itong functional and psychological. Mas gamit na gamit ang chronological resume.
Okay, wait lang. Double check ko lang. Baka may nakalimutan ako, no? Mhm. Okay, I think wala na akong nakalimutan. So, that ends our discussion for recruiting and interviewing. Ang susunod kong lesson will be labor code and monetary statutory benefits. So, magko-compute na tayo ng sweldo. Okay? So, thank you very much for listening, Jazz. And I hope to see you soon. Ayun lang pala, i-add ko lang dahil we have an upcoming foundation. Expect nyo na baka yung mga lessons natin, i-record ko na lang siya kasi medyo mahirapan tayong maghabol. Especially some of your classmates, ako, medyo magiging busy na habang papalapit ang foundation week. Okay, so thank you very much for your consideration, class. Bye-bye. Paalam!